Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Your energy at this time. Wow. Clear yung path mo. Bakit ko nasabing clear? Kasi walang mga blockage. Kung mayroong mga blockage sa ilalim mo yun, you're at the top or nasa taas ka. Nag-succeed ka na ma-surpass yung mga blockage, challenges, yung mga humaharang, ma-wash out, ma-vanish, o mawala yan sa path mo, mawala yung mga blockage na mawala yan. Pati yung mga nagpa-fog o nag-clear sa hindi, yung nagpa-fog at yung mga nagka-clouded sa isipan mo, yung mga nagpa-block sa isipan mo, or any influences na nag-restrict sa'yo, o nagkukontrol sa'yo, o nang-harm sa'yo, o it makes you stuck, ganon, and it makes your mind clouded, and it hinders you to pursue or to do whatever you want to do, or to get what you want, na maring goal mo, no, ambition mo sa buhay, or your mission para ma-accomplish mo, para diretso yung tuloy-tuloy at diretso yung pag-accomplish mo ng mission mo and your life's purpose. Pwedeng ganon, ha? Nawala na yung mga blockage na yan, yung mga hadlang. And you're victorious, o it's a victory, no? Victory card na nagtagumpay ka. Nag-succeed ka. Na, ano ba to, nag-succeed ka na na para kang eagle, kasi may eagle din dito, na makakalipad ka na. Hindi ibig sabihin na para kang ibon na makalipad, no? Kundi, para kang eagle na mataas, umatayog na yung malipad mo. Hindi na mababa yung lipad mo. Ganon. Or nakakalipad ka na at mataas pa. Na wala nang mga nagbablock sa way mo. Ganon. Na hindi ka na gumagapang. Hindi ka na pwedeng mabangga pa na may mga humaharang sa daanan mo. Mga ganon. Na wala nang maghinder sa'yo. Diba sa taas ng palawakan, doon, malawak, no? Walang blockage doon. Maliban may aeroplano, yun lang. May madalang naman yan. So yan. Para kang agila na malaya, makalipad ng mataas, na ma-achieve mo, yun ang ibig sabihin ng makalipad ng mataas, na ma-achieve mo yung goal mo, na magawa mo yung, kung dati ay mga nirestrict ka na parang you're not capable, hindi mo magawa kasi may mga hadlang, may blockage, you're not capable, ganoon, kasi parang wala ka pang capability na ma-achieve yun, ngayon ay you can achieve it. So, ganoon. Ano pang in-embody mo energy? Self. That is your true self. This is your true self. Kung ano ka ngayon, yan ka. Yan yung totoong ikaw. Pwedeng naging iba yung personality mo dahil sa mga influences. You know what? Change ng personality o nagbabago yung personality. That's why nasasabi ng mga tao nagbabago siya, nagbabago yung ibang tao, nagbabago yung tao, no? Kasi minsan merong mga influences, outside influences, pwedeng influence ng environment, ng mga friends mo, ng ibang tao, o ng mga tao nakapaligid sa'yo, dahil sa mga na-experience mo sa buhay, o kung meron ka mga experience good or bad, no, naka-influence din sa'yo, it shape you. Ayan. Pero, minsan ay pwede din na, you know what, yung mga crystals, yung mga stones, nakapagpabago din yan ng thoughts, mindset, emotion, feelings ng isang tao, at yung personality niya. Kung, kung crystal or stone collector, alam niyo yung mga energies ng mga stone na yan, kung ano yung influence niyan sa buhay niyo. Yes, it has a feeling.
It has healing properties, guys. Nakaka-heal yan. Yun ang main, number one na ma-benefit nyo sa crystals. Pero it also shape you. It also molds you. It also change you. The way you think, the way you feel, the way you react. So, kaya meron talagang minsan may side effect yan kung hindi yan beneficial sa yung stone or hindi siya fit sa iyo or it's not good for you, ganon. Merong crystal na parang nagiging soft ka. Yung personality mo. Meron namang crystal na nagiging resilient ka. Meron din na positive yung mindset mo. Meron din na like yellow stones, yung ginagawa yung positive yung mind mo. Yung black stones naman pang grounding yan, nagiging grounded ka. Kaso lang, madalas, pag napuno ng negative energy yan, kasi nag-absorb yung negative energy yung mga black stones eh. Yun nga lang, parang may stuck ka minsan. Kaya, yun ang sinasabi ko, pag black stone na, may stuck ka kasi maiipon yung mga negative energy dyan. Maliban ako, it transform those negative energy into a positive energy na ganong klase ng crystal. So, yun. Sige na, tayo na. Ikaw to, and merong Holy Spirit. Merong Holy Spirit sa'yo. Ayun o, kasi may dove. So, yes. Dalawa to. Merong Holy Spirit sa katawan mo. As in, nasa katawan mo yung Holy Spirit. Yes, nasa katawan mo mismo yung Holy Spirit. Hindi lang na nasa taas, no? Na nasa taas mo na parang katulad nito na dog na ganyan, nandyan. Nasa katawan mo mismo na unite sa iyo yung Holy Spirit. So, yan. Alam nyo guys, tinanong kay Jesus Christ na guys sa akin dito kung ano yung advice sa akin. Ano yung gusto niya sabihin sa akin. Sabi niya, wag daw ako makipag-away. Kasi minsan, meron kasi mga situation minsan na mapapaaway ka. Lalo na kung ma-push ka na sa corner. Yung gano'n na kailangan na ipaglaban. Kailangan na ipaglaban kung ano yung basta kung ano yung kung maglagay ng boundary ba kailangan may paglaban na hindi ka na abuso, hindi ka na nako-cross yung boundary, ganun. Pero yun nga yung advice niya sa akin, huwag ako makipag-away. Pero minsan hindi ko lang din talaga maano kasi may mga bagay na I need to fight, no? For. Kaya may paglaban. So, ganon. Ano kay yun sa akin ha, yun sa inyo binigyan naman kayo ng advice eh, di ba? Tinanong ko kung ano yung advice sa inyo, ganun. So, nung nandito ba kayo si Jesus Christ? Wala dito ngayon guys. So, ano pa? Well, meron pa isa na hindi ko na-explain. Ano kay yung matulungin? You offer transformation, change, pwede sa family mo, through your advice or your guide, o sa ibang tao din na kunwari may pinagdadaanan, no? Na kunwari ay toxic yung buhay nila, no? Na, because you care. Dahil may affection ka, empathetic ka, you want them to change or transform into not a toxic person. Or kung ano man to, pwede yung offer me food din. Either dyan food or transformation kasi may butterfly. From a deceitful, kasi may snake or sneaky person into a good person. Pwedeng ganon. Or into a loving being. Or you offer mo din ay tulong, no?
Ang gusto lang kasi ng iba, tulungan mo sila. Financially, yan ang kailangan nila. Pero they don't want to change their attitude. Yung ugali nila, yung pagkatao nila, na toxic. It also ruins them and their life and their soul. So see. And bukas yung third eye mo. Bukas yung third eye mo. People will not change if you will not speak out. If you will not tell the truth. Kung kunwari na meron silang ginagawa na it disturbs you. It harms you or they will never change. Palala ng palala yan. If you will not fight for what is right, no? Yung tama. So, ganun yung ganun yung aking perspective. Ganun ako mag-isip. So, yan. So, sa inyo, ewan ko kung ano kayo mag-isip, no? Pero, pure intention mo, sa kung ano man yung ino-offer mo. Food, pagkain, or tulong, wala yung kapalit. Ganun ka. Pag tumulong ka, walang kapalit. Kasi pure o puti, yung intention mo. It's pure. Hindi masama yung intention mo. Merong pati sa loob mo, merong light, liwanag, or strength, or liwanag, o kung ano man yan. Meron, no? Na lumiliwanag yun. Ibig sabihin meron sa loob mo, loob ng katawan mo, pwedeng Holy Spirit na yan. O kung ano man yan na kakayanan na mailalabas mo, or abilities, talents, or energy. Ano yung papasok sa buhay mo? Ay guys, Page of Pentacles. Growth. Or offer to. May mag-reach out sa'yo na maging consistent siya. Na seryoso siya kasi yung intention na ay magkaroon ng growth sa umpisa ninyo. Na mag-start from the offer. Sino to mag-offer sa'yo ng something stable? See, King of Swords in reverse. Hindi niya mapigilan yung damdamin niya sa'yo, kaya o hindi niya mapigilan yung damdamin niya, naging malambot siya, hindi niya makontrol yung damdamin niya, ganun ba? Hindi niya na nire-restrict yung sarili niya, hindi niya na pinipigilan yung sarili niya. Kung meron ka mga nagawa sa kanya or nasabi sa kanya na it hurts, ganun, or kasi minsan makapagsalita tayo ng masakit na naman, ganun. Lalo rin mag-prank ang tao. Masakit talaga masakit. Like me. Like me. Kasi direct ganun yung prank ka. Yung direct na tao, masakit talaga magsalita kasi totoo Walang coated, hindi coated. Hindi ka plastic. hindi siya yung parang yung manipula, direct. Yun nga lang, nakaka-hurt, no? Ganun nga lang talaga. Kailangan magsinungaling ka. O, diba? And kung meron kang nagawa dito o nasabi na masakit, kunwari lang, hindi yun ang naibabaw sa kanya. Hindi niya na yung tinatandaan. Ano yung ibabaw sa kanya? Yung emotion niya towards you. Yung feelings niya sa'yo. Yung damdamin niya sa'yo. Ganon. King of Swords in reverse. Ano yung feelings ni King of Swords in reverse na yan sa'yo? Oh my gosh. 6 of Wands. Na nagtagumpay siya. Matanggumpay siya.
na nagtagumpay siya at nagiging courageous, determined, and brave itong person na to. Porsigido, so driven, na ipurso ka na magtagumpay sa'yo. Kailangan niya daw magtagumpay. Ganun ba yung sinasabi niya sa isip niya na paulit-ulit? That's what I sense na kailangan niya magtagumpay. Kailangan niya magtagumpay. Hindi. Yun ang sinasabi niya sa sarili niya na kahit hindi pa ulit-ulit na kailangan niya magtagumpay. Yeah, yun lang. Na kailangan niya magtagumpay. Yun yung nasi-sense ko. I hear it. Kailangan niya magtagumpay sa'yo. Kailangan niya magtagumpay na makapag-umpisa kayo ng something stable and may growth. Na nag-grow yan consistently. Yung relationships, syempre. So, ayan. Ano yung, and also dream niya na magtagumpay. Kasi bakit ko nasabing dream niya na magtagumpay, na mag-triumph, na makapag-umpisa na kayo ng something stable na nag-grow na relationship, syempre. With this color ng crown chakra. Ayan. And alam niyo, napupush talaga siya na kailangan niya magtagumpay. Ano ang iniisip ngayon ni King of Swords in reverse na yan sa'yo? Ano iniisip niya? Six of Swords. Ang ilayo ka? Yun ba yun? Hindi. Ang iiwas ka? Hindi. Ang dalhin ka sa malayo. Dalhin ka niya sa malayo. Ay, mukhang inantay niya to, guys, na mangyari to. Ito yung inantay niya, yung madala ka niya sa malayo. Dadalhin ka niya sa malayo. Yung dadalhin ka niya sa malayo. Hindi yung ilayo ka. Yung dadalhin ka niya sa malayo. Yun ang iniisip niya ngayon. Yung dadalhin ka niya sa malayo. Saan yun na malayo na dadalhin ka niya? Sa lugar nila. Oh my gosh. Yes, sa lugar nila. Kasi yung lugar nila abundant, secured, stable, o may mga property siya doon. May mga property siya doon sa lugar nila. O kahit bahay, no, lupa. Ganon, meron. Na stable talaga. Stable doon. May mga property siya doon. Doon kanya dadalhin. Sa lugar niya, kasi may mga property siya doon. Magiging stable kayo, magiging wealthy yung buhay nyo. May masagana, abundant. Ganon. Ayan. Kasi maaring sa lugar nila masagana yung buhay nila dun eh. Stable, secure siya financially. Maaring sa lugar ninyo ay baka tagilid. Message na angels for you. Angels ba nagagay dito ngayon? Baka hindi ba? Angels ba nagagay dito ngayon? Angels daw. Yes, angels. Kaya tinatanong ko kasi baka hindi angel ang nag-guide. So, sino nag-guide? Message na angels for you. Holiday. The answer you're looking for can be found during a vacation, retreat, or holiday getaway. Yung answer o sagot sa na hinahanap mo, no, yung sagot na hinahanap mo ay makikita mo during a vacation, retreat or holiday getaway. Yan. Ano pa yung nasa isip ng person mo na to na si King of Swords in reverse na yan ngayon? Nininervyo siya. Nininervyo siya, guys. Yes. Dahil patay na patay siya sa'yo. Oh! Yes.
Pero kinikip niya lang yung sarili niya. Hindi niya yung pinagsasabi, hindi niya yung sinabi sa'yo na patay siya sa'yo. Oo. Dahil patay na patay siya sa'yo, ninervous siya. Yun na nasa thought niya, nasa isipan niya ngayon. Ni King of Swords in reverse. Ano ang iniisip ngayon ni King of Swords in reverse na yan? Iniisip ka ba niyan ni King of Swords? Oo, iniisip ka niya. Tama. Na lumabas, na mag-ano na siya, maging confident, stable, na wag na siya yung magpadala sa nervyos, na wag na siya maging nervyoso. Stable, are you stable? Yung confident kang naglalakad sa daan. O, yung maging confident siya na kontakin ka, puntahan ka, kausapin ka, na magpakita sa'yo, gano'n. Hindi siya ninervyos ba? Ganun yung mga stable, hindi nakakaramdam ng tension, nervous, gano'n. Stable lang. Confident pa. Confident siya. Pagdating sa, yung gagawa niya towards you. Ano nga ba ang gagawin niya na naiisip niya ngayon? Towards you. Well, merong Eight of Pentacles. Yung lumabas na nga siya, yung magpakita sa'yo o mag-take na action sa'yo na stable nga siya. Yun na, di ba? So, ano pa, yung parang, alam niyo yung walang hiya-hiya, ganun, na hindi ninervyos, hindi nakakaramdam ng nervyos, hindi nervyos yung utak niya. Ganun. Ganon. Yung ganon yung iniisip niya. Ang gusto ganon talaga siya eh. Pero, not all the time, for sure ay, lalo na kung, in love yun sa'yo ay parang normal lang yung makaramdam ng ganyan eh. Na parang natitense o ninervyos, ganon. Na ano yun? Ano yung kinanervyusan niya? Na baka maglagay ka ng healthy boundary. Yung maging cold ka sa kanya. Yung pag lumapit siya sa'yo, kinontak ka niya, o pinursu ka niya, na sinabi niya sa'yo kung ano man gusto niya sabihin, no? About sa feelings niya towards you, sa naisip niya na mga plans niya para sa inyo, na gusto niya mangyari sa inyo, ay baka bigla ka maging cold at unemotional. Na i-block mo pa siya sa buhay mo. Na masaktan siya, syempre yun ang maging resulta. So that's why. Pero more on ano lang yan, sa thoughts niya lang yan. Yan ang nagpapanervous sa kanya. Yan ang nang-inflict ng fear sa kanya eh. Sa person mo na yan. You know what? Yung mga taong courageous, kahit nakakaramdam ng fear yan, hindi magpapadala sa fear nila yan. Or kahit may nervous pa yan, o kahit nakakaramdam ng nervous, tension, hindi magpapadala sa fear nila and tension and nervous yung naramdaman nila. Ganun yung mga taong courageous at matapang. So, your person needs to be courageous and matapang. So, yan. In order for the both of you to be together. Kasi ganun ang emotion ng tao eh. Ganun ang karamihan ng emotion ng tao talaga. No? Kung ayaw niya nervyusin, merong stone dyan para hindi siya nervyusin. Na maging resilient siya. Ganun guys. Ewan ko lang. Makalma siya. Like, ma-inspire pa siya. Ewan ko, ano ba stone? Maging grounded. Yung grounded siya ba? Normal lang yun, yung feelings na gano'n. So, kantayin niya pang maging stable yung feelings niya, namula na yung nervous niya, yung naramdaman niyang tension or nervous, bago mag-take na action, ay nagpapahinder siya, nagpapapigil siya sa nervous niya, sa fear. Your person needs to be more courageous and brave so that you will be together. Diba? Ganun lang yan. Ano yung iniisip pa ngayon ng person mo na gagawin towards you? Gagawin niya action o ano man yung gagawin niya. Ano kaya to? Pakasalan ka. Makasal kayo. Para bang feminine, masculine yung may unite na kayo. Maging isa na kayo, mabuo na kayo.
Marriage din to, the high priest mo, pakasal ka sa pare. Ganon. Pakasalan ka niya sa pare talaga. Hindi naman sa pare. Ano yun, pakasalan ka lang niya? Yes, yung pakasalan ka lang niya. Siguro, walang balak sa pare ito na magpakasal. Saan ba? Saan ang gusto niya? Sa west? Sa west. Sa west, guys. O baka iba yung religion niya. O, sa west daw. Pwede din yan sa mayor, ay sa judge. Yun na yun ata, ewan ko ba. Walang knowledge about hindi ako makatugda, guys. Sa judge. Meron din na kinakasal sa mayor, ang pag-alam ko. Meron din sa, yun na nga, yung sa west. West. Yun natin yung sa judge. Oh. Ano yung mga pagbabago na mangyayari sa buhay mo o sa'yo? Ano yung mga pagbabago na yan? Let's see. Guys, this is Queen of Pentacles. Maging komportable na yung buhay mo. Diyos mo yun, guys. King of Pentacles and Queen of Pentacles. This is fair. Kunwari ito yung person mo, ikaw to. This is fair. Maging abundant na din yung buhay mo. Maging stable ka, secured financially. Alam niyo, wala kang problema sa financial, sa pera, na secured ka. You feel stable, wala kang problema. At mukha yung magiging lugar mo, yung so fresh pa yung surroundings na mayaman. Kung nakita nyo to, may mga emerald, no? Baka bibilan ka pa niya ng emerald stone. Oh, emerald. Sumisimbolo ng wealth yan eh. Yung emerald. Ako, yan ang pinakagusto kong gemstone, emerald. Gusto nyo yung sample na emerald. Kaso mga dito yung sample ko dito, yung mga ano lang guys, mga mababang quality. Pero emerald siya. Wait lang. Namantot na may higaan ko dun. Ngamoy Jabawaki yan. Ayan guys, yan ang emerald. Kaso lang, mababang quality yan siya. Yan green, no? Green yan. Yan, baka may iba sa inyo na hindi familiar dyan sa stone na yan. Yan ang emerald. Ganyan. Yan ang emerald. Ito yung mga pambaon ko kasi guys, kaya hindi siya nakaset sa kasi mapambaon ko yan siya. Ang labo ng camera ata. Hindi siya hindi siya gaano makita sa camera. Medyo malabo siya. Pero meron isa dito. Madami ito dito yung emerald ko. Mga pambaon ko kasi yan. Yan yung pambaon ko. Yung emerald. Yan. Emeralds yan. Meron pa maliliit dito. Yan. Meron pa dito dark green. Yan ang emerald, guys. Ako gusto ko yung emerald eh. Favorito ko yan na stone. Oh, I love it. Yan. May dark green pa na emerald. Pero mas maganda yung walang guys. Walang flows. Pero lahat naman ng yung natural stone may flows talaga eh. Katulad nito, para ba may itim-itim pa to guys kung tingnan sa microscope. Kahit yung mata, kita yung itim-itim nito kasi gano'n yung mga natural stones. Pero yung mga konti lang yung flows niya na hindi gaano makita ng mata. Ay yun, mahal na talaga yun. No? Milyon na siguro yung halaga nun. Basta mahal yun. Ito mga hindi kasi ganun kataas yung quality nito. Kaya may makikita mo talaga with your bare eyes yung kanyang mga flaws, yung mga imperfections ng stone. Yan, ganyan. And you know what? Pangontra to sa kulam, kaya nagbabaon ako nito. Pati sa demons and evil spirits. Ito yung winawasak niyo yung evil spirits tapos lumalaban sa mga demonyo. Itong emerald. Pero hindi naman marami yung nilagay ko kasi
ma-over. Ma-over guys. So, yun yung in-advise ko na ano. Pero ngayon nga lang, kailangan mo siyang ibaon sa katawan mo. Pero ewan ko lang kung effective yung, pati sa mga spells to guys, yung emerald, ay pangontra din to sa spells. Hindi ka at conjurations na iba lang yung conjurations, yung mga spell works, mga, mga conjurations ng iba. Search na lang, search for the word na conjurations. Spells ng iba, kunwari ay binabato ka nila ng palipad hangin, no? So effective din to na magprotekta sa'yo from palipad hangin, and also sa mga bulong-bulong, ganun. Ito talaga yung ina-advise sa akin ni Jesus Christ pag tinatanong ko kung ano yung baon ko. Emerald daw talaga. Kaso lang, hindi ko siya type na ibaon kasi nagkakaano ako, kaya tinatanggal ko matagal na. Tinanggal ko pero binalik ko na lang kasi napiktuhan ako ng mga spells, palipad hangin, ganun. Yun ang sinasuggest niya talaga sa akin na ibaon ko emerald talaga, kahit ulit-ulitin ko pa emerald talaga. Kasi nakakaano kasi ito pag hindi hiyang sa skin mo, nakakaano siya guys, yung tinutubuan ka ng mga tigyawat, acne, ganun, kaya tinanggal ko. Nakakaano siya. Pero if you will try it, you will see the difference kung ginagawan kayo ng witchcraft. No? So see. Yan, ganun. Nakakaano lang talaga siya, parang nakakaano ba sa skin ba? Nakaka-irritate. Ganun talaga yun. Pag strong yung mercury daw. Yung mercury, hindi mercury na na mineral, no. Kundi yung mercury na planet. Pagka hindi ata hiyang sa'yo, magaganon ba? Magkakaroon ka ng skin problems like acne. Mga ganon. Kaya, yun. Pero isa yan sa effective guys, pati sa mga spells at demons at evil spirit. Yung emerald, ayan. Pero ngayon naglagay na ako. Na isang araw lang. Kasi ito talaga yung binabaon ko. Ito black diamond. Pero sumasakit pa nga yung ulo ko dito guys. Sure hindi ako hiyak. Ayan. Pero yung sinasuggest talaga ng Jesus Christ, emerald sa akin, na napangontra sa mga witchcraft. Na ibaon ko. Well, nagtatanong lang naman ako, kaya yun ang sagot niya, no? Emerald. Sa mga biktima dyan, pwede naman na mura na emerald na hindi ganun kamahal. Katulad nito, na hindi ganun ka-perfect, no? Basta totoo. Effective yan na pangontra yan, guys. Hindi ka na magkakaroon ng mga nightmares na mga nakakatakot niyan. O hindi ka na, lalo kung ginagawan ka ng witchcraft. Hindi na. Kasi, winawasak niya yung mga evil spirits yan eh. At, dinidestroy niya yung mga evil spirits at yung demons, panlaban sa mga demons yan. Yung emerald. Sabi nila, itong black diamond, pampabalik to ng mga curse, ng barang kulang, mga ganyan. Pero, tingin ko hindi na kailangan kasi sumasakit yung ulo ko dyan. Pag baon ko yan, sumasakit ulo ko pag walang ibang halo. Walang ibang baon. Pero actually, ang dami na sa katawan ko talagang baon ko sa mga braso ko. Kawawa na itong braso ko, guys. Hindi ko na makuha yung iba kasi natakpan na ng, syempre, matagal na yung iba baon dyan. Hindi ko na makuha yung iba. Hindi ko na siya matanggal. Hindi ko na alam kung saan na yung nabaon banda. May iba, close na itong baon ko dito eh. Hindi ko na mapalitan. Yan ang isa sa pinapabaon sa akin. Kasi yan kontra witchcraft daw. Spells sa spirits, demons, mga kasi nga sugo ako guys, kaya may mga na-atake talaga sa akin.
kahit yung tao, madaling uminit yung dugo nila sa akin na nire-retire ako, binibisit ako. Kasi na, yung inuuna-una ako, ganun. Kasi nga, hindi naman kasi taong origin ko talaga yan. Kaya ganun na lang yung mga tao na yun sa akin. Pati yung mga demonyo, inatake din ako ng demonyo. Kaya kailangan talaga, may baon din talaga ako. Kailangan ko din talaga yun. Ganun lang talaga yun. Ayaw mo mag-pisti din, ano ka, lagyan ng protection, di ba? So, ganun na. So, ano pa? Kawawa yung braso ko, pero mas kawawa ako kung hindi ako maglagay ng mga ganyan, kung hindi ako magbaon. Di ba? Ako'y kawawain nila. So, ano pa? Ang message naman sa'yo ng heavenly realm, meron ba? Wala. Walang message sa yung heavenly realm. Yung mga angels, anong message nila sa'yo? Meron ba? Wala din. Wala. Walang message. Yun na yung kanina. Ito na. Sa inyo lahat, ano yung message ng angels? Na mga viewers? The High Priestess. Use your pakiramdam, your senses, your intuition, your maging spiritual, o hindi ibig sabihin na maging maging witch ha, hindi paisipin yung maging witch, no. Maging daw kayo spiritually, maging may faith din spiritually. Yes, yung maging yung may faith kayo spiritually, ganun. Syempre sa God, ganun. So ano pa? Gamitin niyo yung senses niyo, intuition, ganun. Para malaman niyo, syempre, kung ano yung totoo. Yung gut instinct niyo, nagsasabi ng totoo yan. Maliban lang kung clouded, yung mind nyo ay hindi totoo yan. Yung sinasabi ng isipan niyo. Pero yung gut instinct ay yung pakiramdam. Yun daw ang nagsasabi ng totoo, kadalasan. No? Kaya yun ang sinusunod ng iba, yung gut instinct. So yan. Ano yung next na mangyayari sa'yo, sa buhay mo, sa nire-readingan? King of Cups. May love ka? You will, or yung person mo ay ma-in-love na ma-in-love sa'yo? Ma-deeply in love? Hindi. Yung maging understanding ka. So, maging understanding ka na. Kasi maaaring minsan ay impulsive ka or hindi ka naging understanding, no, ganun. Ngayon, ay, yan ang next na mangyayari sa'yo. Maging understanding ka. Ayan. Ano pa? Ang next na mangyayari sa buhay mo. Hindi ka na maging defensive. Na you don't need to defend yourself always often. Na hindi ka na maging defensive. So, yan. Ano pa ang next na mangyayari sa buhay mo? Guys, heart. Kaya pala ma-in love ka, may understanding ka, maaring towards sa person mo, at maging sa ibang tao, gano'n. O sa person mo man, yan. Magkakaroon ng harmony sa inyo ng person mo. The 24 here equals 6 sa numerology. There is love. Yun, no? O makasal kayo, o you will be together. Parang kinakasal to eh. So, marikasal kayo ng person mo. Or magkaroon ng balance inyo, harmony, union sa inyo ng person mo, gano'n. Ano pa ang next na mangyayari sa buhay mo? Facts. Baka makakita ka na ng facts o hindi ka pa nakakita ng facts.
Pwedeng titira ka sa place na may fox. O, sa mga, baka, makapag-alaga ka ng fox. O, yung lugar na titirahan ninyo ng person mo ay may fox, no? Maliliit yung fox eh. Hindi naman kagaya ng aso, yun na malalaki yung aso. O yung wolf, malalaki. Yung fox, maliliit yan siya. Pero yun nga lang, nakakagat din yan eh. Pero, ang cute naman yan. Tapos yung tunog nila, ang cute. No? Pwede din alagaan yung mayan. Kaso lang, dapat maliit pa sila. Kasi, ano yan sila, wild. Nasa wild ba? Ng mga animals. Pero pwede din sila ma-domesticate or yung maalagaan. No? Lalo na pag maliit pa. No? Sa places na may mga fox at may mapuno yung lugar o malapit sa nature kayo titira, pwedeng ganun. It's a place na ano guys, na para bang tago. Kasi naka-hide or moon. No? Para bang may privacy talaga kayo. It's a place na possible na there are animals na mga wild sa paligid na mga ano, na hindi naman yan ganun ka delikado yung fox. Maliliit lang naman yan sila eh. O baka mag-alaga kayo ng fox dun eh. O lilipat ka sa place na mukhang malaki yung bahay o dun kayo magpagawa ng bahay. O kung may bahay na dun, malaki yung bahay. Ganun. At ano tong place na to? Parang tago. Parang sikreto. Ganun ba? Tama ba? Yung lugar na lilipatan mo na yan. May paglilipat eh. Lilipat ka. Yung lugar na lilipatan mo ay tago yan siya. Tago nga, parang sikreto na lugar. Tago siya na lugar. Yes. And para bang base dito ay talaga may enjoy mo yung buhay, maging masiyahin ka, active. And so fresh yung surroundings. Ang ganda. Ganon. Pero tago siya kasi the moon, no? So, yan. Ano gusto sabihin sa'yo ni King of Swords na person mo? Mahal ka niya. In love siya sa'yo. Ayan yung gusto niya sabihin sa'yo. Mahal ka niya. Natunay ka niyang mahal. Yes, natunay ka niya talagang mahal. Sisi. Na clarified by 8 of Cups. Nahanda niyang talikuran ang dapat niyang talikuran just to be with you. Hindi. Na yung pagja-juggling niya na kailangan niya ng alisin yun sa kanya. Alisan niya na yung parang nagpapa-hold back sa kanya. Yung nagja-juggling o yung nagpapa-juggling sa kanya. Pwedeng talikuran niya na yung kung ano man yung nagpapa-hold back sa kanya. Yun. Para, ano ba yung nagpapa-hold back sa kanya? Option niya? Hindi. Ano yung nagpapa-hold back sa kanya? Family niya? Hindi. Ano yun? Yung takot niya? Yung nervous niya? Yung takot niya masaktan yung nervous. Yun guys. So ito na lamang for collective reading.